Halika nga rito, babae ka. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wag mo akong pupuntahan dito sa pasugalan? Tignan mo, minalas tuloy ako. Aray! Tama na, Rodelo! Bitiwan mo ang buhok ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka pa nagtanda. Nang dahil sa katangahan mo, naubos tuloy ang pera ko. Ipapakita mo pa sa akin ang pesteng mukha na yan. Aray! Tama na! Nasasaktan ako! Pakiusap! Hindi ko na uulitin! Bitiwan mo na ang buhok ko! Pakiusap! Tama na! Sa susunod na pupuntahan mo pa ako dito, sisiguraduhin kong manghihiram ka ng mukha sa aso, lintik ka. Hindi lang yan ang aabutin mo. Rodelo, tama na yan. Lalo ka lang mamalasin eh. Halika na. Naghihintay na ang mga kalaban mo. Sige, susunod na. Tatapusin ko lang tong basuran to. Bakalat-kalat eh. Aray! Tama na! Pasalamat ka't may tinatapos pa akong isang laro. Kapag naulit pa to, isasauli kitang baldado sa ama mong inutil. Naiintindihan mo? Oo, hindi ko na uulitin. Pasensya na. 12:00 na kasi ng tanghali. Wala pa tayong sinaing. Ayop ka? Sasagot ka pa? Gumawa ka ng paraan, bobo! Wala na kasing nagpapautang sa atin eh. Tarantada ka talaga no? Gumawa ka nga sabi ng paraan. Mangutang ka sa tindahan ni Nanay Saling. Kahit na kailan talaga, palpak kang asawa. Ayaw na rin ni Nanay Saling magpautang. Malaki na ang utang natin. 2 buwan na tayong hindi nakakabayad. Pakiusap, bitiwan mo ang buhok ko. Mas lalong bumagsik ang mukha ni Rodelo dahil sa sinabi ni Jessa. Kaya imbis na bitawan siya, ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakakapit sa kanyang buhok. Kinalug-kalug pa nito ang kanyang ulo na parang humihiwalay na ang kanyang anit sa lakas ng kamay ng asawa. Saka lang nito binitiwan ang buhok niya. Napilitan si Jessa na magpakasal sa may 45 taong gulang na si Rodelo. Siya ang naging kabayaran sa lahat ng pagkakautang ni Mang Rudy sa kanyang asawa. 25 taong gulang pa lang si Jessa. Naranasan na niya ang malaimpyernong buhay sa piling ni Rodelo. Nagsimula ang lahat nang mahulog ito sa bisyo tulad ng pagsusugal, alak at sigarilyo. Katwiran nito ay bayad na ang kanyang serbisyo. Kaya ito na ang may karapatan sa buhay niya, habang ang kanya namang ama ay walang magawa, kundi ang magbulag-bulagan sa lahat ng mga paghihirap niya. Alam ng kanilang mga kababaryo ang malupit na sinapit niya sa kamay ni Rodelo, pero walang may lakas ng loob na makialam sa takot na baka sila ang balikan. Kilalang sanggano at labas-pasok sa kulungan si Rodelo. Pero dahil sa malakas ang pader na sinasandalan nito, kahit ang mga pulis ay kaya nitong paikot-ikutin at paglaruan. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan ha? Tumayo ka na at umalis ka na sa harapan ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo, mapatay lang kita eh. Ipagdasal mo na lang na manalo ko dito. Dahil sa oras na matalo ko, humanda ka talaga sa akin. Dila mo lang ang walang latay. Uwi na ako. Nakayukong naglalakad si Jessa papalayo sa kanyang asawang malupit. Ayaw niyang makita o mabasa ang mga tinging ipinupukol sa kanya ng mga taong bulag at pipi sa kanyang paghihirap. Walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha habang yakap ang sariling katawan. Mahigpit din ang pagkakakapit niya sa nasirang damit para hindi makita ng mga tao ang dating marka ng mga pasa niya sa katawan. Araw-araw siyang binubugbog ni Rodelo at sa gabing lasing ito, humihingi ito ng isang bagay na kapag hindi niya napagbigyan, pinapaso nito ng sigarilyo ang kanyang balat. Lahat tinitiis niya
dahil sa oras na umalis o tumakas siya sa piling nito, ang ama naman niya ang siguradong manganganib ang buhay. Maligo ka. Mukha ka ng pulubi, nakakabwisit ka tignan. O kayo, anong pinapanood-panood nyo dyan, ha? Drama? Wala kayo sa TV. Mga chismoso. Habang naglalakad papalayo si Jessa, ay dinig na dinig pa rin niya ang malakas na sigaw ng asawa. Halos takbuhin na niya ang daan, marating lang ang bahay nila sa dulo ng tulay. Malapit yun sa ilog at malayo sa mga kapitbahay. Seloso kasi si Rodelo, kaya inilayo siya sa mga tao. Mabuti na rin yun para walang makarinig sa kanyang mga pag-iyak. Agad siyang nagbihis para pumunta sa bahay ng kanyang ama. Dito muna siya uutang ng pangsaing nila para sa tanghali, dahil kapag umuwi si Rodelo at walang madat ng pagkain, tiyak na masasaktan na naman siya nito. Kalahating oras ang kailangan niyang lakarin dahil sa itaas ng bundok ito nakatira. Kaya ang balikan ang gagawin niya ay uubos din ng 1 oras bago siya makauwi. Pagdating niya sa lumang bahay, ay nakita niyang abala ang ama sa pagbabayo ng palay sa lusong. Tamang-tama sa kanyang uutanging bigas. Tay, may bigas pa po ba kayo? Abay, wala na. Heto nga. At hindi ko matapos-tapos tong ginagawa ko. Bakit ba? Uutang po sana ako ulit kahit 2 taka lang. Sus Mariosep, matatagalan pa ito, iha. Maihintay mo ba kung hindi ka naman yata nagmamadali? Saka kung nagugutom ka na, may pagkain dyan sa kaldero. Ang mabuti pa ay kumain ka na muna. Pero baka po dumating agad si Rodelo. Madat na naman akong wala sa bahay. Dalhin ko na lang po ang kanin nyo. Si Rodelo na lang po ang pakakainin ko. Sige, ikaw ang bahala. Sigurado ka bang hindi ka muna kakain? Opo, tay. Nagmamadali po kasi ako. Saka baka abuti na naman ng topak yun eh. Magwawala po yun. Malungkot na itinigil ng 48 taong gulang na si Mang Rudy ang pagbabayo ng palay sa lusong. Itinabi muna nito ang pagbayo sa kapahawak sa tuhod na tumayo. Halatang masakit ang bewang nito sa ilang oras na pagdidikdik ng palay. Ito mismo ang kumuha ng kalderong may laman na kanin at sinamahan na rin ng pinatuyong isda. Halos manginig ang kamay ni Jessa nang kunin ang kalderong iniaabot ng ama sa kanya. Dala ng pag-aalala at pagmamadali. Aalis na po ako, tay. Marami pong salamat dito. Makiingat ka, anak, ha. Kapag kailangan mo pa ay pumunta ka lang dito. Pasensya ka na, ha. Kung pati ikaw nadamay sa pagkakalulong ko sa sugal. Patawarin mo sana ako, anak. Napansin ni Jessa ang pangingilid na mga luha sa mata ni Mang Rudy. Punong-puno ng pagsisisi at matinding kalungkutan. Pero nagkunwari siyang walang nakita. Bata pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina. Kaya magmula noon ay inabala ni Mang Rudy ang sarili sa pagsusugal na nauwi sa pagkakabaon sa utang kay Rodelo. Aminin man niya sa hindi, masamang-masama ang loob niya para sa kanyang ama. Kung may malalapitan lang siyang ibang tao, ay hindi niya gugustuhin humingi ng tulong dito. Pero kahit na ano pa ang gawin niya, ay nakatali na siya sa buhay may asawa, kasama ng isang mapanakit na lalaki. Lakad at takbo ang ginawa ni Jessa. Halos hindi sumayad ang kanyang mga paa sa lupa sa sobrang pagmamadali. Malayo pa lang ay pilit niyang tinatanaw ang pinto ng kanilang bahay. Pero bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang bukas na ang pinto at may 2 pares ng tsinelas ang nasa puno ng hagdanan. Kasabay ang malalakas na tawanan at lambingan na nagmula sa nakasaradong pinto ng kanilang kwarto. Nangilid ang kanyang mga luha sa mata dahil alam niyang nag-uwi na naman ng babae, ang kanyang walang-yang asawa. Huwag kang malikot. Ang kulit mo talaga eh. Bango-bango mo talaga.
Sandali kasi. Huwag naman sa batok. May kiliti ako dyan. Inaalis ko lang naman itong isang tambak mong borloloy. Abala kasi. Ang bango-bango. Habang dahan-dahang lumalapit si Jessa sa pintuan, ay palakas ng palakas ang mga tawanang naririnig niya na nagmumula sa loob ng kwarto. Pamilyar ang boses ng babae. Ito rin ang tinig na narinig niya sa pasugalang madalas puntahan ni Rodelo. Rodelo! Inihakbang ni Jessa ang paa, paakyat ng hagdan habang dala ang kaldero. Mas lalong gumapang ang pag-aalala sa kanyang katawan nang marinig ang impit na pagtawa ng babae. Parang nakikinita niyang kapwa hubad ang dalawa at may milagrong ginagawa. Nagsimulang nagsipagtaasan ang mga balahibo niya sa braso. Dala ng malamig na hangin tumatama sa kanyang balat. Mas lalong tumitindi ang galit na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga. Nanginginig ang kamay na itinulak niya ang nakasaradong pinto. Rodelo! Saan ang pinto, ha? Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kitang hinahanap. Nagugutom na kami. Sino siya? Ang kapal na mukha mo magdala ng babae sa bahay. Sa loob pa ng kwarto natin. Naku ha, ayusin mo ang asawa mo. Para hiniram ka lang naman saglit eh. Parang gusto na akong patayin. Pasensya ka na, love, ha? Hoy, ikaw! Umalis ka nga sa harapan ko at nag-iinit na naman ang ulo ko. Paalisin mo siya sa bahay natin! Hindi na kayo nahiya! Ang bababoy niyo! Ako, pikam-pika na sa ingay ng bibig mo, ha? Baka hindi ako makapagtimpi eh. Samain yan sa akin, Rodelo, ha? Ayoko sa lahat, yung maingay. Ah, ganon, ha? Ayaw mong umalis? Pwes kakalad ka rin kita palabas ng kwarto ko! Dali! Bisita ko siya, ano ba? Bitiwan mo ka ang braso niya! Kapag hindi mo pinalis ang babaeng yan dito, ako ang aalis at hindi na ako babalik kahit kailan! Subukan mo lang nahiwalayan ako at malilintikan ka talaga sa akin. Teka, ano ba yung hawak mo? Pagkain ba yan? Sige na, ipaghanda mo na lang kami at nang makakain na kami. Nagugutom na ako. Isarado mo ulit ang pinto at nakakahiya sa bisita ko. Nagugutom ba ka mo? Pwes kumain kayong mag-isa nyo! Mga walang iya kayo! Bisita pero nakahubad! Aray! Rodelo, pigilan mo nga ang asawa mo! Uubusin ko ang kanin sa mukha ninyo! Pati tong takip ng kaldero isasaksa ko sa mga baga ninyo! Aray! Ano ba? Nasasaktan ako! Sipain kita dyan eh! Tumigil ka na! Matatanggap ko ang bisyo mo. Pero yung mag-uwi ka ng babae sa bahay ko, yun ang hindi ko matatanggap. Bahay ko to. Ikaw, nakikitira ka lang. Kaya gagawin ko kung sino man ang gusto kong isama dito sa bahay na to. Saka pwede ba? Wala akong panahon sa kadramahan mo, ah. Nagsayang ka pa ng kanin. Huwag kang umiyak. Balang araw, pasasalamatan mo rin ako. Mabuti nga at dito kami nagpunta ni Rodelo, kesa naman ikuha pa niya ako ng bahay para magsama kami sa iisang bubong. Anong sinabi mo? Sino ka bang bigla na lang nagpakita at tinukso ang asawa ko? Mukha ka namang uling dahil sa kasuotan mong lahat na kulay itim. Talagang ibinagay mo pa sa bulok mong ugali. Hindi ka ba talaga titigil, ah? Umalis ka na nga sa harapan ko. Malapit na ako mapikon sa'yo. Wag mong pagsasalita ng ganyan ng bisita ko, ah. Kung ayaw mo masaktan. Kayo ang umalis sa kwarto ko! Mga walang iya kayo! Dala ng matinding galit ay pinagpapalo ni Jessa ng takip ng kaldero ang mukha ng babaeng nakayakap sa katawan ng kanyang asawa. Ni hindi niya pinansin ang mga sinabi ni Rodelo sa kanya. Sa halip ay sinaktan niya ang kalaguyo nito. Hindi pa siya nasiyahan at hinablot niya pati ang buhok nito. Saka walang tigil sa paghampas niya ng kamay sa ulo nito. Habang abala naman ang kanyang asawa sa pagsalag sa mga pag-atake niya, ay siya ring pagmamadali niyang masaktan ang babae. At nang makahanap ng tiyempo, ay bigla na lang siyang sinampal ni Rodelo na siyang nagpatigil sa kanyang pagwawala. Nahaplos niya ng palad ang umiinit niyang pisngi sa kada pahagulgol ng pag-iyak sa harap ng dalawa. Imbis na magpakita ng awa para sa kanya,
ay sinipa pa siya ng asawa at nagmamadaling dinampot ang mga nagkalat na damit sa sahig at nagsuot ng pang-ibabang kasuotan. Ako pa ang sinampal mo. Hindi ka kasi nakikinig. Magpasalamat ka na lang at hindi kita pinapalitan. Dinadagdagan lang kita dahil wala kang silbing hayop ka. Hindi ko nga alam kung bakit pa kita pinakasalan eh. Wala ka naman pakinabang. Pagkatapos kong isakripisyo ang buhay ko para sa'yo, ito lang pala sasabihin mo. Ang walang pakinabang at walang silbi. Wala kang kwentang tao. Halimaw ka. May karma din ang ginagawa mo sa akin. Oo na. May karma na kung may karma. Kasalanan mo at pumayag ka magpakasal sa akin. Kung ako lang ang masusunod, matagal ka ng palutang-lutang dyan sa tapat ng ilog. Isa pa, dagdag ka lang sa palamunin ko. Kaya tama lang na palitan mo na maayos sa serbisyo ang perang nilustay ng ama mo. Tapusin na natin ito. Maghiwalay na tayo. Baka nakakalimutan mo may utang sa akin ang iyong ama. Si tatay ang may utang sa'yo. Siya dapat ang pinakasalan mo. Nga, kaya ba niya akong paligayahin sa gabi? Umalis ka na nga sa harap ko! Chupi! Tama na nga yan. Huwag mo na siyang pansinin. Ang mabuti pa, sumama ka na lang muna sa akin. Paliligayahin kita. Taglit lang, lab. Patitikimin ko lang muna ang babaeng ito. Ayoko na! Maghiwalay na tayo! Buo na ang desisyon ko. Hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Ayoko nang makisama sa demonyong katulad mo! Hindi na napigilan pa ni Jessa ang pagtama ng suntok at sipa sa kanyang sikmura. Habang pinagmumura siya ni Rodelo, kahit namimilipit na sa sakit, ay tuloy pa rin ito sa pagsuntok sa dibdib, sa tiyan at sa tagiliran niya. Wala itong pakialam kung saan siya nito tamaan. Habang nakahiga sa sahig na gawa sa tabla, ay hindi siya nito tinitigilan. Paulit-ulit siyang tinatadyakan. Hindi niya na halos nararamdaman ang mga tumatamang paa sa kanyang tiyan dahil sa dugong umaagos sa kanyang pumutok na labi. Tama na! Maawa ka! Papatayin kitang hayop ka. Siguro naman, magtatanda ka na. Tara na, sumama ka na lang sa akin. Sa susunod, na pagbabantaan mo ko nang hihiwalayan mo ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Dahil papatayin na talaga kita. Pati ang magaling mong ama. Ano ba? Halika na! Ramdaman pa ni Jessa ang paglakdang sa kanya ng asawa bago ito lumabas sa kanyang kwarto. Damang-dama niya ang malamig at matigas na sahig sa kanyang nabugbog na katawan. Pati ang paghagulgol niya ng iyak ay dobling pasakit dahil hindi niya maibuka ang kanyang bibig na puno ng sugat. Dala ng hirap at matinding pagod, nawalan siya ng malay at tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Nagising si Jessa sa mabangong likido na inilalagay sa kanyang ilong ng hindi pamilyar na mga kamay. Pati ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang balat dahil sa pamaypay na hawak ng isang lalaki. Kahit malabo ang kanyang paningin, ay alam niyang gawa yun sa dahon ng anahaw. Iminulat niya ng dahan-dahan ang kanyang mga mata at mula sa nanlalabo niyang paningin ay nakita niya ang isang lalaking may tali ng panyo sa ulo. Hugis at sulok na ang dulo ay mataas pa sa buhok nito. Naramdaman din niya ang paglalagay ng kung anong malagkit na dahon sa mga sugat niya sa paa. Pinilit niyang bumangon pero talagang mabigat ang kanyang pakiramdam. Huwag ka na munang gumalaw o magpilit bumangon. Marami ang mga pasa at sugat mo sa katawan. Pasensya ka na. Pero hindi ko kayang tiisin na makitang may babaeng duguan at nakahandusay sa sahig. Kaya dinala kita rito sa bahay ko para mas magamot kita ng maayos. Kailangan ko nang umuwi. Pasensya na, pero hindi kita kilala. Ako si Banong. Hindi ako taga rito. Napadaan lang ako na makita kitang nangangailangan ng tulong.
Papunta sana ako sa bahay ni Mang Rudy. May kailangan lang ako sa kanya. Nang marinig ni Jessa ang pangalan ng ama, ay natigilan siya at pinag-aralan ang itsura ng lalaki. Batay sa nakikita niyang mukha ng lalaki, sa tingin niya ay nasa 25 taong gulang din ito. Maraming nakalawit na kwintas sa leeg na halos kakaiba ang mga itsura. Nang mapansin ni Banong na dito siya nakatingin, ay muli itong nagsalita. Pasensya na. Isa akong antingerong nangangailangan ng tulong ni Mang Rudy. May hinahanap kasi akong tao na ang balita ko ay dito na tumira. Dahil sa taong ito, ay manganganib ang mga kalalakihan sa lugar na ito. Hindi ko na problema yon at hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung gusto mong mahanap si Mang Rudy, akyatin mo ang bundok. Sundan mo lang ang daan sa gilid ng ilog. Alam ko naman kung saan siya nakatira. Hindi ko lang kayang hindi ka tulungan. Sa dami kasi ng mga pasa at sugat mo sa katawan, parang hindi na tao may gawa nito sa'yo. Gaano katagal akong walang malay? Isang araw lang. Nilalagnat ka kaya hindi kita dinala sa bahay mo. Ano? Kailangan ko nang umalis. Baka saktan ni Rodelo si tatay. Teka, saglit lang. Baka hindi mo pa kaya. Hindi ka dapat nakikialam sa problema ko. Saka wala ako natatandaang may kakilala si tatay na Banong ang pangalan. Ama ko siya at ano ang totoong kailangan mo sa kanya? Halos mamilog ang mga mata ni Banong nang malaman nito na anak si Jessa ni Mang Rudy. Pero saglit lang ang tuwang gumuhit sa labi nito nang maalala ang mga nangyari sa kanya. Alam ba ni Mang Rudy ang mga nangyayari sa'yo? Wala ka nang pakialam doon. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin pero kailangan ko nang umuwi. Isa pa, kung dayo ka lang dito, kaninong bahay ito? Kay Mang Rudy. Dito niya ako pinapunta noon habang nagpapaturo ko sa kanya. Kung mapapansin mo, luma na at sira na ang bubong. Dito muna ako pansamantalang tutuloy. Huwag ka mag-alala. Hindi malalaman ni Mang Rudy ang mga nangyari sa'yo. Kahit malaman niya ay wala na siyang magagawa. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Sige, aalis na ako. Sigurado ka bang kaya mo na? Pipilitin kong kayanin. Dahil kapag nalaman ni Rodelo ang pagtulong mo sa akin, baka pati ikaw ay mapahamak. Sa susunod, huwag ka nang makikialam. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Ayoko nang dagdagan pa ang mga paghihirap ko. Nang dahil sa taong madadamay sa kalupitan ng asawa ko. Pero mali namang... Huwag ka nang makialam. Wala ka na rin namang magagawa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pinilit ni Jessa na huwag ipahalata sa lalaki ang pananakit ng kanyang katawan. Kahit nangihina pa, ay sinikap niyang maglakad papalayo. Mabuti na lang at malapit lang ang bahay ni Banong sa kanyang tirahan, kaya madali lang siyang nakauwi. Pagdating niya sa bahay, ay wala pa rin doon si Rodelo. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na kaldero, kanin at mga damit sa sahig. Pinunasan niya rin ang bahid ng dugo sa kahoy habang iika-ikang nililinisan ang buong kwarto. Kinagabihan ay nagulat si Jessa sa biglang pagkalabog sa kusina, kaya't sinilip niya kung ano ang pinagmumulan ng ingay na yon. Pigil ang kanyang hininga nang makita ang isang anino ng tao sa dilim habang nagbubungkal ng kanin sa kalderong pinulot niya sa sahig. Kahit walang ulam, ay halos isalpak ng buo ang kanin sa bibig nito. Halatang gutom na gutom, nanginginig ang kanyang mga kamay nang damputin niya ang posporo sa itaas ng altar para buksan ang ilaw ng lumang gasera na nakasabit sa gilid ng dingding. Kumalat ang liwanag sa buong kusina. Sino ka? Anong ginagawa mo? Tayin mo ang ilaw! Ligtik ka! Mapapatay kita! Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang taong aso! Anong nangyayari sa'yo? Huwag ka ng maraming tanong! Patayin mo ang ilaw! Nanginginig ang mga kamay na pinatay ni Jessa ang ilaw mula sa gasera. Saka nagtatakang muling pinagmasdan ang anino ng asawa. Anong nangyari sa'yo? Peste! Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Baka ikaw pa nga may gawa nito eh. Saan ka ba nanggaling? May iba kaya atang lalaki ah. Pagkatapos mo akong bugbugin, magtatanong ka kung saan ako nanggaling? Ba't marunong ka nang sumagot-sagot sa akin ng ganyan ha? Halos isang araw ka na wala.
Natural, magugutom ako. Alam kong panis na ang kaning kinain ko ngayon. Pero dahil sa gutom ko, pinilit ko na lang kainin. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Saan ka ba nanggaling? Diyan lang. Hindi ka talaga marunong madalang babae ka. Aray! Aray! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang pangako! Sa bahay ni tatay. Sa kanya ako nanggaling. Sinungaling ka. Nagpunta ako sa ama mo. Ang sabi niya, umuwi ka rin kagad pagpunta mo doon. Isang araw ka nawala. Pagkatapos susulpot ka dito sa pamamahay ko na may mga benda at amoy gamot ka na. Siguro, nagpunta ka sa lalaki mo, no? Kaya malakas na ang loob mo makipaghiwalay sa akin. Mas lalo pang bumaon ang mga daliri ni Rodelo sa mukha ni Jessa. Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Wala akong ibang lalaki. Palagi na nga lang ako nagkukulong dito sa bahay dahil lahat na lang pinagseselosan mo. Tapos pagbibintangan mo pa ako may ibang lalaki, ikaw tong nag-uwi ng kaladkaring babae. Ba't sumasagot-sagot ka na sa akin ngayon, ha? Bitiwan mo ako, sabi! Saka lang nakawala si Jessa sa kamay ni Rodelo nang umatras siya palayo dito. Akala niya ay susuntukin siya nito, pero bigla itong yumuko sa sahig at sumuka ng sumuka. Lasing ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Pero hindi ito sumagot sa tanong niya, kaya't napilitan siyang buksan na ang ilaw ng luma nilang gasera. Kumalat ang liwanag sa buong kusina at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nagkalat na suka sa sahig. Diyos ko! Mga buhay na uod na walang tigil sa paggalaw! At may mabahong amoy na parang nabubulok na sugat ng tao! Saka ang mukha mo, Rodelo! Parang ano? Parang halimaw! May mga sugat at bukol ka sa iyong mukha at nakakadiri! Ano? Pinaglololoko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Totoo ang sinasabi ko. Talagang nakakatakot ang iyong itsura dahil sa malalaking bukol na tumubo sa mukha mo. Mapupula at nagtutubig-tubig. Ikaw ang may gawa nito eh. Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginagawa. Kararating ko lang, di ba? Lalong nanginig ang buong katawan ni Jessa dahil sa takot nang hugutin ni Rodelo ang natitirang hibla sa bibig nito. Akala niya ay tali na kulay puti, pero nang itaas yun ni Rodelo sa ere ay kitang-kita nila kung paanong gumagalaw-galaw pa ang uod. Ano to? Hindi ba, Magulgol ng iyak si Rodelo habang nandidiri sa sarili. Lihim na natuwa si Jessa sa nakikitang takot sa mga mata ng asawa. Sa wakas ay nakaganti na siya sa lahat ng kaapihang dinanas niya sa kanyang asawa. Pero sino kaya ang gagawa nun sa kanyang asawa? Kahit hindi niya maintindihan ang mga nangyayari, alam niyang nasa bingit ng kamatayan si Rodelo. Inilihim ni na Rodelo at Jessa ang mga nangyari kagabi at mas pinili ni Rodelo na magkulong sa kanilang kwarto. Tahimik ito at hindi madalas naninigaw. Pero sa ilang gabing nagdaan na kasama ni Jessa ang asawa, ay patindi ng patindi ang nararanasang hirap nito. Kakaiba na rin ang takot na kanyang nararamdaman, lalo na at may mga gabing nagigising siyang nakatayo ang asawa sa pintuan ng kanilang silid, habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakangisi ito habang hawak sa kaliwang kamay ang palakol. Anong gagawin mo? Ihanap mo ako ng pagkain. Nagugutom ako. Ibaba mo ang hawak mong palakol, nakikiusap ako. Hindi ko na kayang tiisin ang mga bukol ko sa katawan. Pagod na ako sa pagkukulong ko sa kwarto. Gusto ko na rin kumain ng sariwang laman. Kapag hindi ka pa kumilos para humanap ng taong gagamot sa akin, sa susunod, ikaw na ang kakainin ko. Huwag mo akong takutin, Rodelo. Wala akong kakilalang albularyong gagamot sa'yo. Kung meron man, lahat ay natatakot naman sa'yong lumapit. Kumilos ka! Kung ayaw mo, palakulin ko ang ulo mo! Gumapang ang takot sa buong pagkatao ni Jessa.
Nang marinig ang pagbabanta ni Rodelo, napalunok siya ng laway habang habol ang hininga na napatingin sa kumikislap na talim ng palakol. Kaya kinabukasan ay lumapit na siya sa kanyang ama para humingi ng tulong. Lalo pa at dati itong albularyo. Hindi na rin niya matagalan ang gabi-gabing pagpupuyat sa pagbabantay niya sa kanyang asawang si Rodelo. Pati ang pag-aalala niya sa kanyang dibdib na baka totohanin ng asawa ang banta nito sa kanya. Kaya't isang umaga ay kinausap niya ang amang si Mang Rudy. Teka anak, ano nangyari sa mukha mo? Ang dami mong pasa. Saka, parang ilang araw na mga marka sa mukha mo ha. Binubugbog ka ba ni Rodelo? Sinasaktan ka ba niya? Matagal na. Matagal na akong binubugbog ng asawa ko, Tay. Pagod na ako. Lalo pa ngayon na parang nagbago na ang asawa ko. Hindi na siya tao. Isa na siyang halimaw. Natatakot na po ako sa kanya. Kaya nga lumapit na ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Huminahon ka nga muna. Hindi kita maintindihan. Palagi na siyang gising sa gabi at nagsusuka ng mga buhay na uod. At simula po noon, hindi na siya natutulog. Sa araw naman, nagkukulong lang siya sa aming kwarto na parang takot sa sikat ng araw. Sa gabi naman, palagi niya akong pinagbabanta ang papatayin kapag hindi raw ako nakahanap ng albularyong titingin sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Madalas pinapakitaan niya ako ng itak o kaya palakol at kung minsan naman ay martilyo. Papatayin niya raw po ako, pati kayo ay sasama niya. Ano po ang gagawin ko? Diyos ko, ano ba nangyayari sa kanya? Binugbog niya po ako nang mahuli ko siyang may ibang babae. Dahil sa nangyari, nawalan ako ng malay at nagising sa ibang bahay. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyari sa kanya habang wala akong malay. Pagbalik ko, nangyari na yun sa kanya. Pumunta siya rito at galit na galit. Hinahanap ka. Pero hindi ko alam na may nangyayari na pala sa'yo. Saan ka ba nagpunta at kaninong bahay ka napadpad? Tinulungan po ako ng nagngangalang Banong. Hinahanap ka po niya para hingin ng tulong ninyo. Luka mo? Si Banong? Aba sa kabilang bahay siya nakatira. Ano raw ang sadya niya sa akin? Hindi ko po alam, Tay. Iniwan ko siya agad pagkatapos nun. Si Banong ang batang tinuruan ko noon na maging isang antingerong manunugis ng lahat ng masasamang elemento na kampo ng dilim. Kung nandito siya, maaaring may kinalaman yun sa mga aswang, halimaw at mga taong may alam sa itim na karunungan. Hindi ko po muna iniisip ang tungkol sa mga elemento. Ang kailangan ko po ay tulong. Pero, Tay, anong gagawin ko? Natatakot po ako. ano ba ang mga napansin mo sa kanya? Marami, Tay. Ang itsura, kilos, at pananalita, maging ang kanyang pag-uugali, para siyang nawawala sa katinuan. Sige, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang mga napapansin mo. Sumuka siya ng buhay ng mga uod. Palaging galit. At ang mukha niya, tinubuan ng malalaking bukol na may lumalabas ding mga uod sa butas nito. Tapos habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha, kitang-kita ko po na parang may mga uod na gumagapang sa ilalim ng balat niya sa noo. Kung ang mga kakaibang palatandaan yan nga ang mga nakikita mo kay Rodelo, nangangahulog ang biktima siya ng barang. May bumabarang sa kanya. Kung tama ang kutob ko, maaaring may kaugnayan ito sa taong hinahanap ni Banong sa baryong ito. Mas madali sana kung naitanong mo kay Banong kung ano ang pangalan ng taong yun. Paanong barang, Tay? May alam po ba kayo sa mga barang? Saka paanong nagkaroon ng kaugnayan sa lalaking yun ang gumawa nito sa asawa ko? Matagal na akong antingero, anak. Pagkatapos mamatay ng iyong ina dahil sa barang na katulad ng nangyari sa iyong asawa, masasabi kong may taong bumibiktima kay Rodelo at posibleng madamay ka rin. Nasa panganib ka, anak, kaya mas makabubuting manatili ka na muna sa bahay ko hanggat hindi nagagamot ang asawa mo.
Anong klaseng barang po ang ginamit sa asawa ko? Barang halimaw, anak. Barang halimaw. Isang pambihirang barang na ang layunin ay pumayat at manghawa ng tao. Huwag ka sanang matatakot sa mga sasabihin ko, pero nag-aalala kong baka malagay sa panganib ang iyong buhay. Bakit, Tay? Ang barang halimaw ay walang pinagkaiba sa isang aswang. Pinahihirapan nila ang kanilang biktima sa pamamagitan ng pagsusuka, pagtubo ng mga bukol sa muka, at pagpapatakam sa mga sariwan dugo sa kagagawing aswang. At ang karamihang ginagamitan nito ay ang mga lalaking kumikilos na parang halimaw. Mas madaling umepekto ang barang sa lalaking madalas magmura at mahilig manakit ng asawa. Pero ang mas nakakatakot pa dito ay kakainin nilang karne ng kanilang asawa kapag wala na silang makitang mga hayop. Halos mamilog ang mga mata ni Jessa nang marinig ang lahat ng sinabi ng ama na si Mang Rudy. Gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan at napayakap siya sa kanyang sarili. Kailangan lang ay gamutin si Rodelo dahil kapag kumalat ang barang sa kanyang buong katawan, tuluyan na siyang magiging halimaw, napapatay sa lahat ng mga kababaihan dito sa ating baryo. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang asawa ko. Ano na po ang dapat kong gawin? Ewan ko, magulo din ang isip ko, anak. Kung tama ang kutob ko, sa pangatlong pagbilog ng buwan ay magsisimula na siyang kumain ng hilaw na karne. Kahit saan, basta kung saan siya abutin ng gutom at pagkauhaw. Sandali lang, para mapanatag ng aking loob, may kukunin lang ako sa aking kwarto. Saglit lang na nawala sa kanyang paningin si Mang Rudy. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ay bumalik na ito kagad. Dala ang isang mahabang tela na kulay itim. Inilapag ni Mang Rudy ang dala sa ibabaw ng maliit na lumang lamesa. Saka binuksan ang bagay na yon. Nang matanggal ang nakabalot na tela, ay lumantad sa kanila ang halos 1 dangkal na haba ng punyal. Sa puluhan ay may nakaukit na kakaibang lengguwahe. Katabi ang isang uri ng isang pulseras na may mga bato na kulay pula. Ano po ito, Tay? Isang maiwagang punyal at ang mutya ng dahon ng makaya. Ano pong gagawin ko rito? Kailangan palagi mong dala ang maiwagang punyal at isuot ang pulseras sa iyong kaliwang braso para sa iyong proteksyon laban sa asawa mo. Tandaan mo na hindi basta-basta halimaw si Rodelo. May barang siya sa katawan at hindi niya mapipigilan ang pagkagutom at pagkauhaw sa laman ng tao. Magpanggap ka na walang alam hanggat kaya mo siyang pigilan. Gawin mo ang lahat para hindi siya makapanghawa ng iba. Hindi ko kaya, Tay. Hindi ko po alam kung paano ito gamitin. Awarin mo ko, anak. Nang dahil sa akin, kaya ka nalagay ngayon sa ganitong sitwasyon. Ngunit ito lang ang alam kong paraan para mapangalagaan ka. Kapag naisuot mo ang pulseras na ito, lahat ng taglay ng mutya ay maaaring mapasayo. Hindi epekto sa iyo ang kagat ni Rodelo at magkakaroon ka ng kakaibang liksi ng katawan. Mag-iingat ka lang, anak. Pero hindi po ba mas mahalagang malaman muna natin kung sino ang may gawa nito sa asawa ko? Hindi kita masasagot sa bagay na yan. Makikilala mo lang siya kapag uminit ang mutya na nasa pulseras mo. Bakit po niya ito ginagawa? Bakit ang asawa ko pa? Malakas ang kutob kong minsan na rin siyang naging biktima ng mapanakit na asawa. Lalaki o babae, basta ang alam ko mapanganib siya dahil matinding galit lang ang nagtutulak sa isang taong gumamit ng ganitong klase ng barang. Matagal na hindi nakapagsalita si Jessa habang nakatingin lang sa muka ng ama. Dinampot niya ang punyal at isinuot ang pulseras sa kanyang braso. Pinagmasdan niyang mabuti ang itsura ng pulseras, pati ang malamig na bato na lumalapat sa kanyang balat. Gumaan din ang kanyang pakiramdam at parang nawala ang takot sa kanyang dibdib. Kailangan ko pa po bang umuwi sa bahay, Tay? Oo, anak. Para hindi siya magduda sa mga natuklasan mo. Susunod ako sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, makausap ko muna si Banong. Pero paano kung... Tao po! Tao po! Pinutol ng boses ng isang lalaki
ang iba pang sasabihin ni Jessa dahil may nagtatawag sa labas at hinahanap si Mang Rudy. Nakiramdam naman ang matanda at pilit kinikilala ang may-ari ng tinig. Ilang segundo lang ang lumipas ay bumakas sa mukha nito ang tuwa, kaya't nagmamadali itong tumayo. Pamilyar din sa kanya ang boses ng lalaki. O Banong, salamat naman at dumating ka. Hahanapin din sana kita. Halika, pasok ka. Pasensya ka na at hindi man lang kita na ipaghanda ng paborito mong nilagang kamote. Ayos lang po ako. May bisita pa po pala kayo. Kasi Jessa, ang anak ko. Palibhasa ay nakatalikod si Jessa sa lalaki, kaya hindi siya kagad nito nakilala. Dahan-dahan niyang isinilid sa bulsa ang kanyang punyal. Saka tumingin kay Banong ng pahapyaw at tumayo para magpaalam sa ama. Kailangan ko na pong umuwi. Baka hinahanap na po ako ni Rodelo. Mag-iingat ka, anak. Pupuntahan kita na madalas. Huwag ka mag-alala. Nasa likod mo lang ako. Ayos lang ako, Tay. Sabay talikod niya sa dalawang lalaki. Banong, bakit ka nga ba biglang napunta rito? May hinahanap lang po ako. Kumusta na po kayo? Ang iba pang sasabihin ni Banong ay hindi niya na pinakinggan. Mabilis na siyang humakbang papalayo kahit nararamdaman niyang nakatingin sa kanya ang lalaki. Nag-aalala siya na baka masabi ng kanyang ama ang tungkol kay Rodelo, pero umaasa pa rin siya na si Banong ang taong tutulong sa kanilang dalawa. Nahihiya lamang siyang humarap sa lalaki dahil sa inasal niya nung magkita sila. Habang naglalakad papauwi ay wala ring tigil ang kaba niya sa dibdib. Nag-aalala siya na kapag nakita niya ang asawa at magtanong ay wala siyang maisagot. Hindi nga siya nagkamali. Nakasilip ito sa pinto habang hinihintay siyang makalapit. Baka sa mukha nito ang tinitimping galit dahil sa kanyang pag-alis nang hindi nagpaalam dito. Saan ka galing, ha? Naghanap ako ng albularyong gagamot sa mga bukol mo. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo dahil ayoko nang abalahin ang pagtulog mo. Nagulat si Jessa nang bigla na lang siyang sinabunutan ni Rodelo. Saan ka nga galing? Pinagloloko mo yata ako eh. Gusto mo masaktan ka? Kung totoo sinasabi mo, nasan? Nasan ang albularyo? Aray! Bitawan mo ang buhok ko! Tama na! Parang awa mo na! Makirot na mga sugat ko sa mukha at katawan. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakahanap ng albularyong titingin sa akin. Huwag mo na akong saktan, Rodelo! Bitiwan mo na ang buhok ko! Parang awa mo na! Itiwan mo ang anak ko, Rodelo! Huwag mong saktan si Jessa. May albularyo ng titingin sa mga sakit mo. Kaya alisin mo na ang kamay mo sa buhok ng anak ko. Tala ng gulat ay nabitiwan ni Rodelo ang buhok ni Jessa, saka tumingin sa bagong dating. Naiilang naman na napatingin si Jessa kay Banong na nagmamadaling lumapit. Ang akala niya ay isa lamang itong antingero o baka naman may plano na ang dalawa para tulungan siya. Ako ang albularyong gagamot sa sakit mo. Kailangan mabantayan ka sa loob ng 1 linggo para mapigilan ang pagkalat ng mga bukol sa katawan mo. Siguraduhin niyo lang na totoo mga sinasabi niyo. Dahil kung hindi, papatayin ko kayo. Lalong-lalo ka na, Tatay Rudy. Kahit ama ka pa na babaeng ito. Sabay tulak ng hintuturo nitong daliri sa sentido ng ulo ni Jessa. Walang pakialam si Rodelo kahit makita ng ama kung paano siya tratuhin na parang hayop. Hindi naman nakaligtas sa kanyang paningin ang paggalaw ng panga ni Banong na halatang nagtitimpi sa galit. Hindi libre ang pagtulong ko, ha. Kapag napagaling kita, lalaki sa lalaki, marunong ka bang tumapad sa usapan? Anak ng putya, may kondisyon ka ba, ha? Kung tunay ang iyong pagkalalaki, tutupad ka sa kailingan ko. Pero gagamutin muna kita bago ako hihiling. Oo na! Basta gumaling lang ang sakit ko. Nagkatinginan sina Banong at Man Rudy, saka nag-aalalang tumingin kay Jessa. Katulad ng napag-usapan, mananatili sina Banong at Mang Rudy sa bahay nila Jessa at Rodelo. Isang gabi ay hindi dinalaw ng antok si Jessa. Kung kailang umalis si Mang Rudy at Banong,
Saka naman inatake ng pananakit ng bukol sa muka si Rodelo. Pilit niyang pinakiramdaman ang mga kilos ng asawa dahil anumang oras ay maaari siya nitong saktan. Aray! Aray! Ang sakit na naman ng mga bukol ko sa muka. Hindi na ba ito matatapos? Ikukuha kita ng gamot. Sandali lang. Walang hiya kang babae ka. Hindi nang gusto kong marinig sa'yo. Kung may pag-asa pa bang gumaling ang bukol ko. Dahil kung wala, mabuti pa. Sabay-sabay na lang tayo magpakamatay. Konting tiis lang. Malapit nang dumating sila, tatay. Siguradong may mga dala na silang gamot na ilalagay sa mga bukol mo. At malapit na rin maubos ang pasensya ko sa kaihintay sa mga gamot nila. Pinaglululoko niyo yata ako eh. Ano ba talaga ang sakit ko? Huwag ka namang sumigaw. Lalo akong natataranta sa'yo eh. Saka hindi naman talaga madaling gamutin ang mga bukol mo. Manahimik ka lang ang leche ka. Mas lalong kumikirot ang mga bukol ko sa mukha. Baka hindi niyo masabi kung ano ang sakit ko. Saka parang may kung anong mga insekto nasa loob ng mga bukol ko. Nakakairita ang ganitong pakiramdam. Wala silang tigil sa paggalaw. Aray! Nakakadiri! Aray! Ang braso ko, Rodelo! Mas lalong humigpit ang kamay ni Rodelo sa braso ni Jessa at hindi niya akalaing makikita niya ang pamumula ng mga mata ng asawa. Dala ng matinding takot ay naitulak niya ito sa dibdib. Tumihaya ito sa kanilang katre at mas lalo lamang nagalit ang asawa sa ginawa niya. Mabilis na bumalikwas ng bangon si Rodelo at bigla na lang siya nitong sinakal. Walang hiya ka! Lumalaban ka na ha! Bitawan mo ako! Habol ang hiningang nagpupumigla si Jessa mula sa pagkakasakal ni Rodelo. Pero malakas ito. Halatang balak na siyang patayin. Hindi na siya nagdalawang isip na sipain ang maselang parte ng katawan nito. Pero hindi yun umepekto, kaya buong lakas niyang sinuntok sa mukha nito ang kaliwang braso na may pulseras na mutya. Tinamaan ng kaliwang pisngi nito, saka lang din namilipit sa sakit. Lumukot ito na parang dahon ng makahiya. Nagsusumigaw sa sobrang pananakit ng muka na tinamaan ng kamay niya. Hindi maintindihan kung ano ang uunahing hahawakan. Para itong nilukot na papel sa isang tabi habang walang tigil sa pagmumura. Saktong dumating si Mang Rudy at Banong na gulat sa nadatnan. Pero nang maramdaman ni Rodelo ang presensya ng dalawa, ay bigla itong tumakbo sa labas. Pinanggapan nito ang mga bagong dating na halos hindi makapaniwala sa mga nakita. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo si Rodelo? Muntik na po niya ako mapatay sa sakal. Bigla po nagbago ang kilos niya at ang itsura ng kanyang mga mata. Mukha na po siyang halimaw. Nakita nga namin. Mabalahibo na rin ang kanyang buong katawan. Sa tingin ko, kailangan na nating gumawa ng paraan at mahanap siya para ikulong sa bahay na ito. Paano po? Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, anak. Teka, paano ka nakaalis sa pagkakasakal niya? Isinuntok ko lang po sa mukha niya ang kaliwang braso ko na may suot na pulseras. Yung binigay po ninyo. Nagulat po ako nang bigla siyang nasaktan at namilipit sa sakit. Para po siyang dahon ng makahiya. Oo nga na mabisa ang mutya ng dahon ng makahiya. Pero bakit po yun nangyari sa kanya? Dahil sa oras na matamaan ang kamay mo na may suot na pulseras, ang taong kagaya niya, magsisigalawan ng mga uod sa bukol niya. Makakaramdam siya ng kakaibang pananakit na makakapagpabago sa kanyang kilos at pag-uugali. Wala na tayong oras. Sundan na natin si Rodelo bago pa siya makapambiktima. Saka lang naalala ni Jessa ang tungkol sa kanyang asawa. Mabilis siyang bumaba ng katre at agad na dinampot ang lumang gasera na nakasabit pa sa dingding. Paglabas nila ng bahay ay sumalubong na kagad sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Pati ang kalat na dilim sa buong paligid. Habang si Banong naman ay hawak-hawak ang mga kwintas at pinihit pa ang panyo sa likod ng ulo nito. Si Mang Rudy naman ay dala pa rin ang pinamiling kung ano-ano na nakalagay sa plastik at hindi nito mabitiwan. Habang umaasa sila
sa liwanag na nanggagaling sa nag-iisa nilang gasera. Ano po ba ang nasa plastic na yan, Tay? Tinito anak, makatutulong ito para hindi makapanakit si Rodelo. Wala siyang pinagkaiba sa isang uri ng aswang. Pero siya ay naging halimaw dahil sa barang na ginawa ng isang malupit na mambabarang. Sinabi ko lang na kaya natin siyang gamutin para hindi na humantong sa pagpatay niya sa mga tao. Ang mahirap pa nito, kapag nagutom siya, ikaw ang kauna-unahang gagawin niyang pagkain. Kaya maging alisto ka sa paligid. Pero hanggat nasa iyo ang mutya, hindi kanya masasaktan anak. Pero maaari din siya makapanghawa ng iba pa na parang isang aswang. Oo, kaya importanteng mahanap natin siya kagad bago pa siya makahanap ng mga tauhan na papatay sa'yo. Pero hanggat naririto kami, hindi ka namin pababayaan. Sino bang gumawa nito sa asawa ko? Ang asawa ko, si Sally. Sally? Pero bakit niya gagawin yun sa asawa ko? Anong dahilan? Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta rito. Dahil nabalitaan kung dito siya nagtatago. Naging adik siya na mambarang na mga lalaking mahilig magmura at manakit ng asawa. Kung ganon, sinasaktan mo siya? Tama ba? Hindi, Jessa. Hindi ko yun magagawa. Biktima si Sally ng magulong pamilya. Araw-araw na sinasaktan ng ama nito ang kanyang ina. Magmula nun, ay naghanap na siya ng mga lalaking may malupit na kamay sa mga asawa. Naniniwala si Sally, mas lalakas ang kanyang kapangyarihan kapag nakakapambiktima siya ng mga lalaki. Akala niya ganong klaseng lalaki ako, pero nagkamali siya. Hindi niya matanggap, kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Siguro nakilala niya si Rodelo, kaya nangyari ito sa kanya. Napatigil sa paglalakad si Jessa nang maalala ang babaeng naabutan niya sa kwarto ng asawa bago nangyari ang pambubugbog sa kanya ni Rodelo. Ang itsura ba niya laging itim ang lahat ng kulay na suot niyang damit? Maraming burloloy sa katawan at medyo maarte magsalita? Oo, tama ka. Nagkita na kami. Naabutan ko sila ni Rodelo na naglalampungan. Nung araw na matagpuan mo ko, nandun siya at kasama ng asawa ko. Kung hindi ako nagkakamali, nangyari ang pambabarang niya ng gabing magkasama sila at wala akong malay kasama mo. Diyos ko, sa palagay mo ba nung maililigtas pa man natin si Rodelo? Hahanapin po natin si Rodelo at yun na mahalaga sa ngayon. Biglang nakaramdam ng awa si Jessa para sa kanyang asawa. Sa tingin niya ay hindi makatarungan ang parusang nararanasan nito sa kamay ng isang mambabarang. Kahit madalas siyang saktan nito, hindi pa rin niya maiwasan ang hindi malungkot dahil kailan lang naman ito naging malupit sa kanya. Nung natuto itong magsugal sa mismong pasugalan pa ni Sally. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad pero nagulantang sila sa biglang pagsulpot ng isa pang lalaki habang nakangisi, habang tumutulo ang laway nito na may mga bukol rin sa muka. Napaatras sila at nakiramdam sa galaw ng nilalang na nasa harapan nila. Diyos ko po, anong klaseng nilalang yan? Mapupula mga mata, mahahaba rin ang mga kuko sa daliri, at tumibot-tibot pa ang mga bukol niya sa muka. Mukhang hindi lang si Rodelo na biktima ni Sally. Sa palagay ko, lahat ng mga lalaki ng bubugbog ng asawa ay nabarang na niya. Huwag tayo magpapalapit sa kanya. Ang gusto nila ay manghawa ng tao. Balak nilang patayin si Jessa dahil hawak niya ang mutya. Hindi na nakaporma pa si Banong nang bigla itong sinunggaban ng lalaki. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay kamuntikan na itong makagat sa leeg. Saka lang naalala ni Jessa na may punyal pala siya sa kanyang bulsa. Dinukot niya yon at sinaksak sa likod ng halimaw na nasa ibabaw ni Banong. Natigilan ang umaataking kalaban habang pilit na inaabot ang punyal sa likod. Lumikha ito ng malakas na ingay na parang nagtatawag ng mga kasama. Si Mang Rudy naman ay tuluyan ng winasak ang plastik at dumakot ng maraming asin na siyang isinaboy sa nagwawalang lalaki. Nang tamaan ito ng asin sa katawan ay mas lalong lumakas ang sigaw nito. Ano nang gagawin natin? Mukhang nakapagtawag na siya ng mga kasama. Ang punyal, Tay! Nasa likod pa rin ang halimaw! Hayaan mo lang ang punyal sa likod niya hanggang sa mamatay siya. Pero ayokong pumatay ng tao.
Hindi na siya tao, Jessa. Tuluyan na siyang binarang ng asawa ko. Halos manginig ang buong katawan ni Jessa dahil sa takot nang makita ang unti-unting pagbagsak ng lalaki sa lupa. Habang nakadapa, dilat ang mga mata nito habang nagkikikisay pa. Si Banong ang humugot ng patalim sa likod ng lalaking napatay niya. Dala ng pagkabigla ay napahagulgul siya ng iyak. Ganyan din ba ang gagawin ko kay Rodelo? Tay, ayoko. Hindi ko kaya. Kung malalagay sa panganib ang buhay mo, bahala na ang mutya sa kapalaran ni Rodelo. Umalis na tayo dito. Hahanapin na natin ang asawa mo. Habang umiiyak, ay pinagpatuloy nila ang paghahanap kay Rodelo. Hanggang sa gitna ng kagubatan ay nakita nila ang asawa niya. Nakaupo ito patalikod sa kanila, habang kumakalog ang ulo na parang may kinakain. Halos kapusin siya ng hininga nang mula sa damuhan ay nakita nila ang mga nagkalat na lamang loob ng hayop sa paligid. Kita rin ang dalawang paang nakalitaw sa tagiliran ng asawa mula yun sa kung anong hayop na kinakain ito. Nang mapansin ni Rodelo ang liwanag na nagmumula sa lumang gasera, ay napahinto ito sa ginagawa. Pero dinig pa rin nila ang pagkadurog ng mga buto ng hayop na nasa loob ng bibig nito. Rodelo! Dahan-dahang tumayo si Rodelo nang marinig nito ang boses ni Jessa. Saka ito humarap sa kanila. Halos manlaki ang mga mata ni Jessa nang makita niya ang mga nagkalat na dugo sa pisngi ng asawa. Bakas sa mukha nito ang pagtataka at gulat sa kung ano ang nagawa nito sa katawan ng usa. Butas ang tiyan ng hayop na bigla nitong itinapon sa damuhan. Saka pinagmasdan ang sariling palad na may bakas ng maraming dugo. Ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Huminahon ka lang, Rodelo. Halika, sumama ka sa amin ni Jessa. Tutulungan ka namin. Sinungaling! Baka nga kayo pa ang gumagawa nito sa akin. Ano ba talaga ang sakit ko? Umuwi na muna tayo. Doon na lang namin ipapaliwanag sa iyo ang lahat, Rodelo. Tara na, Rodelo. Bumalik ka na sa bahay. Nakikiusap ako. Sandali pa itong tumitig sa mukha ni Jessa bago ito naunang maglakad sa kanila. Pauwi, wala itong imik habang pinakikiramdaman ang paligid. Nakatingin pa din ito sa sarili nitong palad habang naglalakad. Awang-awa si Jessa sa nangyayari sa kanyang asawa. Parang biglang nawala ang galit niya kay Rodelo nang makita sa mga mata nito ang paghihirap ng kalooban nito. Hanggang dumating sila sa kanilang bahay. Tahimik itong naupo sa upuang yari sa kawayan. Nagmamadali naman si Banong na isara ang pinto at bintana ng bahay nila Jessa. Ang natira namang asin ay ikinalat ni Mang Rudy sa palibot ng kinauupuan ni Rodelo habang kalmado itong nakaupo. Ang pagbabalik nito sa katinuan ay dahil nakakain na ito ng sariwang lamang loob ng hayop. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga nangyayari sa akin. Binarang ka, Rodelo. Binarang ka ng babaeng nakasama mo sa bahay na ito. Si Sally, ang asawa ko, at ang may-ari ng pinagsusugalan mo. Ngayon tatanungin kita, anong huling natatandaan mong ipinakain sa'yo ni Sally? Ano bang kaugnayan ang kinain ko sa mga nangyayari sa akin? Bakit hindi pa niyo sabihin sa akin ang totoo? Sabihin mo na lang kung anong pagkain ang pinakain sa'yo ng babae na yon. Pansit ba to? Wala lang iba, bakit ba? Dahil hindi pansit ang kinain mo, kundi mga uod na ginamit para barangin ka. Ano? Napatayo si Rodelo sa mga narinig mula kay Banong. Dahil dito, pinagtayuan ng mga balahibo sa katawan si Jessa at hindi napigilan ng sarili. Bumaliktad na ang kanyang sikmura habang naguguluhan pa rin sa nangyayari sa asawa. Susubukan kong tanggalin ang barang sa katawan mo, Rodelo. Pero kahit na anong mangyari, tiisin mo ang pananakit ng mga bukol sa katawan mo. Sige na, gawin mo na! Dahil sa oras na lumala ang sakit ko, papatayin ko kayong dalawang mag-asawa. Nadamay pa ako sa mga pesting barang na yan. Dahil ang binibiktima ng barang halimaw ay ang mga lalaki mahilig magmura at manakit ng asawa. Sila talaga ang pinupuntirya ng barang dahil madali silang kinakapitan. Kung ako lang ang tatanungin, pabor sa akin ang mga nangyayari sa'yo.
Bakit? Dahil ginawa mong punching bag ang katawan ng anak ko. Sinasabi mo bang dapat lang na mangyari sa akin to? Oo, tama ka. 9 na buwan siyang dinala ng kanyang ina. Inalagaan na kahit ang mga lamok ay hindi namin hinayaang dumapo sa kanya. Pagkatapos bigla kang darating, kukunin siya bilang kabayaran sa pagkakautang namin sa'yo. Ganito lang palang gagawin mo sa anak ko. Kasalanan mo! Kung hindi ka na nga akong babayaran mo ko, hindi mapupunta sa akin ang anak mo. Palpak ang ibinayad mo sa akin. Walang silbi. Alam mo, iisang beses pa lang kami nagtabi sa kama ng anak mo. Bastos ka! Hindi napigilan ni Jessa ang sarili at nasampal niya ito sa muka gamit ang kaliwang braso. Nakalimutan niyang kontra dito ang porselas na suot niya, kaya't napasigaw ito ng malakas, dala ng matinding sakit. Ah! Ang sakit! Anong ginawa mo sa aking hayop ka? Tama na, Jessa. Kapag naulit pa ang paglapat ng kamay mo sa kanya, maaari niya itong ikamatay. Kaya't pigilan mo ang sarili mo. Ang kailangan natin ngayong gawin ay mapawalang bisa ang barang sa kanya bago pa siya tuluyang maging isang halimaw. Saka lang kumalma si Jessa at natahimik naman si Mang Rudy, habang si Rodelo naman ay nakabaluktot na nakaupo sa upuan. Namimilipit pa rin ito sa sakit. Kailangan ko ng likod ng plato. Kahit na ano, basta plato. Saka kandila na kulay pula, posporo, langis at palaspas. Ano pa bukod sa mga kagamitang yon? Ang punyal ni Mang Rudy, saka ang damit na suot mo, Rodelo. Kailangan hubarin mo yan. Pero kung matatandaan mo ang damit mo nung huling kasama mo si Sally, mas maganda. Ako, alam ko. Natatandaan kong niligpit ko ang mga nagkalat na damit. Ang alam ko dito ko yun nailagay. Baka isa gagawin nyo? Walang masama kung susubukan. Gagawin ko to para sa kalayaan ni Jessa. At yun ang kahilingan namin ni Mang Rudy. Kapalit ang pagpapagaling at pagtulong namin sa'yo. Sino ka? Para hilingin ang kalayaan ng asawa ko. Siguro may relasyon kayo, no? Wala kaming relasyon. Pero pagkatapos sa mga pinagagagawa mo sa kanya, siguro naman, bayad na siya. Ito nga pala ang plato, palaspas, kandila at iba pang kakailanganin mo. Simulan na natin ang ritual bago sumikat ang araw. Nang maihanda ang mga gagamitin at nakuha ni Jessa ang damit ng asawa, ay inilatag nila yon sa sahig. Pinaupo nila si Rodelo sa ibabaw at gitna ng damit nito. Pagkatapos ay ipinakagat dito ang 3 piraso ng palaspas bago inilagay yon sa 2 hita nito. Ang kandila namang pula ay sinindihan ni Jessa at itinapat dito ang punyal hanggang sa uminit yon at magkaroon ng usok na ginamit naman ni Banong para ipaikot sa tapat ng ulo at muka ni Rodelo. Ipikit mo lang ang iyong mga mata, pagkatapos hahawakan mo ang plato na ang likod ay nakaharap sa akin. Wag na wag kang magmumulat ng mga mata hanggat hindi ko sinasabi. Pero nararamdaman kong gumagalaw ang loob ng mga bukol sa mukha ko. Napakasakit na parang hindi ko matitiis. Tiisin mo lang ang sakit. Handa na ba ang lahat? Susunugin ko ng likod ng plato. Kapag umitim ito at nagkaroon ng hugis, ipupunas mo, Jessa, ang uling sa bukol ni Rodelo sa mukha. Sa ganitong paraan, maibabalik natin ang barang kay Sally. Natahimik ang paligid na halos nakapalibot silang 3 sa nakaupong si Rodelo habang nakikinig kay Banong. Bastero, Gugumbiro, Duminu, Eder! May hugis na ang usok na dumikit sa likod ng plato. Tama si Jessa. Isang hugis babae na may mahabang saya. Ngayon, patakan mo ng langis ang likod ng plato habang hawak pa rin ni Rodelo. Kapag napatakan mo na ng langis, gamitin mo ang kanang daliri mo sa iyong tuturo. Saka ipunas yun sa noo, leeg at mukha niya ng patayong linya. 2 at huwag pabalik-balik ng paglalagay. 1 punas lang. Nagawa ko na. Ano na ang sunod? Ang punyal na nasa kamay ko ay ipukpok mo sa likod ng plato ng 3 beses. Ihanda mo ang iyong sarili, Rodelo. Dahil sa oras na marinig mo ang tunog ng plato, makakaramdam ka ng sakit, pagsusuka at kahit na anong mangyari, huwag mong imumulat ang iyong mga mata. Huwag mo ring bibitiwan ng plato gaano man kasakit ang mararamdaman mo sa mga bukol mo sa mukha. Oo, sige na. Nakahanda na ako. Nang maisagawa ni Banong ang mga gagawin, ay inihampas na ni Jessa ang punyal sa likod ng plato. Bawat pukpok niya ay napapasigaw sa sakit si Rodelo. Sa huling pagpalo niya sa likod ng plato,
ay sumuka ito ng sumuka ng may buhay na uod. Napatayo si Jessa at napaatras papalayo sa asawa. Kumalat din sa buong bahay ang mabahong singaw na suka ni Rodelo. Diyos ko! Napakaraming mga uod ang lumalabas sa bibig mo, Rodelo. Ganon din ang mga bukol mo sa muka. Tulungan niyo ako! Ang sakit! Walang kasing sakit! Pagalingin niyo ako, parang awa na ninyo! Nangangako na ako na hindi na ako mananakit ng asawa! Hindi na rin ako magmumura! Lakasan mo lang ang loob mo. Pwede ka na magmulat ng iyong mga mata ngayon. Pabilis na nagmulat ng mga mata si Rodelo at nakita nga nito ang mga nagkalat na suka sa sahig. Kasama ang mga dilaw na likido na umagos papunta sa mga siwang ng tabla. Halos mapahagulgul naman ng iyak si Jessa nang makita ang mga nangyari. Si Mang Rudy naman ay nanatiling walang imik at hindi makapaniwala sa mga nakikita. Ngayong naisagawa ko ng unang ritual, kakailanganin makulong ka muna sa iyong silid para maiwasan ang pagkain mo ng mga hilaw na karne. Ang mga sugat niya sa katawan, baka kailangan na nating gamutin ng mga herbal. Pwede, kahit ang langis na ginamit. Sige na, magpalit ka muna ng iyong damit, Rodelo. Gagamutin ko muna ang mga sugat niya sa muka. Pagkukusa ni Jessa habang kumukuha ng langis at inilagay sa mga basang sugat ni Rodelo. Salamat, Jessa. Napatigil sa paglalagay ng langis si Jessa sa mukha ni Rodelo nang marinig ang malumanay na salita ng asawa. Para itong naging ibang tao habang nakatingin sa kanya. Gagaling ka rin. Makakalaya ka sa barang ni Sally. Sana, hindi pa huli ang lahat para humingi sa'yo ng tawad. Ano ka ba? Pinaiiyak mo naman ako eh. Hindi naman kami totoong nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Ang mahalaga ngayon ay natanggap mo kung ano ang pagkakamaling nagawa mo. Maraming salamat. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ko kakayanin ang sakit na nararamdaman ko. Nang matapos sa paglalagay ng langis si Jessa, ay niyakap niya ng maigpit ang kanyang asawa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling ka. Matatapos din ito. Apahangin muna ako. Kung aalis na kayo, huwag na lang kayo magpaalam sa akin. Kung ang solusyon ay ang pagkukulong sa akin, sige lang, isarado niyo mabuti ang pinto. Hindi ako aalis. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, Rodelo. Mukhang kailangan niyo munang mapag-isa. Pakiramdam ko nga rin. Dagdag pa ng kanyang ama sa himig pagbibiro ni Banong. Akala nila ay tapos na ang laban, pero nagulat silang lahat nang bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw ng isang babae sa labas ng kanilang bahay. Si Sally! Si Sally, dumating siya! Ang lakas ng loob niyang magpakita pa sa akin pagkatapos ng ginawa niya sa asawa ko. Galit na tinungo ni Jessa ang pinto para pagbuksan ito. Gustong-gusto niyang sabunutan ng babae at isubsob ito sa lupa, pero pinigilan siya ni Banong. Wag! Marami sila magkakasama. Kailangan makulong muna natin sa loob ng kwarto si Rodelo bago pa siya maakit ulit ni Sally. Bilisan mo! Ipasok niyo sa loob si Rodelo. Hindi na kailangan. Magbabayad ang babaeng yan sa lahat ng ginawa niya sa akin. Iba ang lakas ng mambabarang Rodelo, kaya't nakikiusap ako. Kami na ang bahalang humarap sa kanya. Tama si Mang Rudy, Rodelo. Kailangan umiwas ka sa mga tingin niya dahil kung hindi, mauuwi sa wala ang mga pinaghirapan natin kanina. Ako ang tatapos sa kanya. Masahol pa siya sa halimaw. Hindi na napigilan ni Banong at Mang Rudy ang biglang pagsugod ni Jessa sa pinto para harapin si Sally. Nagulat pa siya nang makita ang 6 na lalaking nakatayo sa likuran ng babae. Katulad ng itsura ni Rodelo, ay ganoon na rin ang itsura ng mga kaharap. Parang wala sa sariling nakaalalay sa babae. Kapansin-pansin ang malalaking bukol sa mukha ni Sally. Indikasyong bumalik dito ang barang. Nasaan si Rodelo? Ibalik mo ang mahal ko. Mahal, ako ang asawa mo. Hindi mo mahal si Rodelo. Ang balak mo sa kanya ay mas lalo lamang siyang gawing masama. Hindi ka nagtagumpay sa akin, kaya naghanap ka ng ibang mabibiktima mo. Tumigil ka na. Tapusin mo na ang ganitong gawain mo. Hindi ako makakapayag. Uubusin ko ang mga lalaking mapanakit sa asawa.
Dapat nga magpasalamat si Jessa dahil tinulungan ko siyang gumanti. Hindi ako kasing sama mo. Humanda ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Sumenya si Sally sa mga lalaking alipin nito ng barang at sa isang iglap ay tinawid nito ang pagitan nila ng mga halimaw na nilikha nito. Unang sinunggaban ang kanyang ama na hawak pala ang punyal at si Banong naman ay nakipagpambuno gamit ang kamao sa kalaban. Habang si Jessa ay sinugod kagad ang humahalakhak sa tawa na si Sally. Sinipa niya ito sa sikmura pero nakaganti rin ito sa kanya. Tinamaan siya ng suntok nito sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa na agad ding nakabangon para suntukin ang muka ni Sally gamit ang kaliwang kamay. Tumama yun sa muka nito dahilan para mamaylipit ito sa sobrang sakit. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Sally sa harapan ng bakuran nila. Mas lalo itong naulol sa galit at muli itong umatake ng mas matindi pero nagawa niyang makailag. Samantala, si Mang Rudy naman ay pinagtulungang bugbugin ng dalawang lalaki na halinhinang sumisipa sa sikmura nito dahilan para mabitiwan ng ama ang hawak nitong punyal at nadampot yun ni Sally. Kaya pala malakas ang loob ninyong kalabanin ako dahil sa punyal na ito. Ang akala ba ninyo, matatalo ako ng sagradong patalim na ito? Mga sira! Hindi ito umeepekto sa akin. Ganun ba? Nilapitan ito ni Jessa at mabilis na pinagsususuntok sa mukha nito gamit ang kaliwa niyang kamay na may suot na pulseras ng mutya. At ganun na lang ang galit nito nang maramdaman ang malakas na puwersang nanggagaling sa bato. Bakit nasa iyo ang mutya? Hindi ito maaari. Oh, akala ko ba hindi umeepekto sa'yo? Bakit parang natatakot ka? Hindi napapansin ni Jessa na nililibang lang siya ni Sally. Mahigpit nitong hinawakan ng punyal para sana isaksak kay Jessa pero biglang may katawan na sumalo sa patalim na dapat sana ay sa kanya tatama. Nakita niyang si Rodelo ang pumigil sa kutsilyong nasa kamay ni Sally. Hinugot nito ang patalim na bumaon sa tiyan nito at siyang ipinansaksak sa tiyan ni Sally. Hindi muna inisip ni Jessa ang asawa. Mas nangibabaw ang galit niya sa ginawa nito. Siya ang huling nagbaon ng punyal sa tiyan ni Sally. Saka hinubad ang pulseras na siyang isinuot naman niya sa braso ng mambabarang. Napasigaw ito sa sobrang sakit habang si Rodelo naman ay unti-unting napaupo at bumagsak sa lupa. Rodelo! Diyos ko! May tama ka! Babaw lang ito. Huwag mo akong intindihin. Huwag kang mamamatay, nakikiusap ako! Huwag mo akong iiwan! Wala akong karapatan sa mga luha mo, Jessa. Huwag mo akong iyakan. Huwag kang bibitaw! Huwag kang susuko! Tay, dalhin natin siya sa malapit na pagamutan. Nakikiusap ako, iligtas natin si Rodelo. Ako dapat ang masasaksak pero iniligtas niya ako. Nakita ko. Sinira niya ang pinto ng silid niya para mailigtas ka. Nagbago na siya at pinagbabayaran na ang mga pagkakamali niya. Ipinasa ni Jessa ang wala ng malay na katawan ni Rodelo sa ama at hinarap niya ang mga natitirang halimaw. Binawi niya ang pulseras sa kamay nang naghihingalong si Sally. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ni Jessa at muli niyang inundayan ng saksak sa dibdib si Sally. Umayo pa siya at tinuunan ang dulo ng patalim upang mas bumaon ang punyal sa dibdib nito. Dahil sa ginawa niya ay napapikit si Banong at ang mga natitirang halimaw ang siya namang isinunod niya. Wala siyang pinalampas. Lahat ng tamaan ng punyal at kamay na may pulseras ng mutya ay bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang mga katawan at bumubula ang bibig. Bago malagutan ng hininga ay sumuka pa ito ng malalapot na likido at buhay na uod. Ganon din si Sally bago nalagutan ng hininga. Muli niyang pinagmasdan ang nakapikit na si Rodelo habang umaagos ang dugo nito sa sugat na tinamaan ng patalim. Si Banong naman ay kinalong ang ulo ni Sally habang tahimik na umiiyak. Tay, tulungan po natin si Rodelo. Gamutin po natin siya. Nakikiusap ako, Tay.
At sa kabila ng ginawa niya sa'yo, ay gugustuhin mo pa rin bang iligtas siya? Opo, bigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon na maitama niya ang mga pagkakamali niya. Inuwat ni Mang Rudy ang walang malay na si Rodelo habang nakaalalay naman si Jessa. Inihiga nila ito sa katre at agad na sinira ang damit. Kumuha ng malinis na tubig at tela si Jessa, saka mabilis na tinulungan ang ama. Mabuti na lang at mababaw lang ang sugat niya. Pero kung mababaw ang sugat niya, bakit po siya nawala ng malay? Dahil sa punyal, kahit papano ay hindi pa siya tuluyang gumagaling sa barang. Pero ngayong patay na si Sally, tuluyan nang mawawala ang barang sa kanya. Saka lang nakahinga ng maluwag si Jessa nang malagyan na ng benda ang sugat ni Rodelo. Nang maayos na ang kalagayan ng asawa, ay muli nilang pinuntahan si Banong. Nakatayo lang ito sa mga naipong katawan ng mga kasama ni Sally, saka malungkot na tumingin sa kanila. Ano nang gagawin natin sa mga nasawi? Ipapaalam natin ang totoong nangyari sa punong barangay dito, sa baryo ng Mapintak. Tatanggapin natin ang kaparusahan sa mga nagawa nating kasalanan. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pamilya ng nasawing binarang. Akala nila ay mapaparusahan sila, pero ayon sa mga pamilya ng mga taong binarang ay mabuti raw at nawakasan na ang pagiging halimaw ng mga lalaking mapanakit ng asawa. Ang buong akala nila ay mapipresinto na sila. Sa halip ay itinuring pa silang bayani sa pagkakapas lang nila sa mga halimaw. Pagkalipas ng 2 buwan ay muling bumalik sa dating katahimikan ang baryo ng Mapintak. Nawala ang pasugalan at kapansin-pansin. Nawala ng maririnig na mga lalaking nagmumura. Nananakit ng asawa at lahat ng mga lalaki ay matino na. Ang barang ang nagsisilbing panakot sa mga lalaking umaabuso sa kahinaan ng mga kababaihan. Jessa! Nasaan ka ba? Nandito ako sa kwarto. Bakit ka ba sumisigaw? Gusto mo bang makatikim na mag-asawang sampal? Nagpapalipas ka na naman ng gutom eh. Mga kasama yan sa pinagbubuntis mo. Eh kung patikimin din kita ng mutya ng dahon ng makahiya nang mawala yung tapang mo. Ano? Ito naman hindi na mabiro. Halika rito at lalamig na ang sabaw ng nilagang karne ng baboy. Akala ko matapang ka na ulit eh. Oo, dahan-dahan ka sa pagakbang. Tikman mo din itong sabaw ng hipon na ipinadala sa akin ni tatay. Nako, tamang-tama lang pala ang dating ko. Kakain na. Palagi namang sakto sa oras ang dating ninyo eh. Si Banong po, hindi nyo kasama? Si Banong, naroon pa rin sa puntod ng kanyang asawa. Kinakausap ito. Napuno ng masayang tawanan ang buong bahay ni Rodelo at Jessa. Tunay na ang buhay ay punong-puno ng pagpapatawad, pagtitiis at pagbibigay pagkakataon sa mga nagkakasala. Ang tunay na kapalit ng lalaking mapanakit ng asawa at mahilig magmura ay barang halimaw na papatay sa'yo. Kaya naman huwag manakit ng asawa dahil ang asawa ang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos upang maging katuwang sa buhay at maging ilaw ng ating tahanan na siyang mag-aaruga at magbibigay ng walang kapantay na pagmamahal sa ating buong pamilya. At laging tatandaan na ang babae ay dapat minamahal at hindi sinasaktan.